gabi, may fiesta sa baryo. At syempre, hindi pinalampas si Mang Lito ang pagkakataong makisali. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit sa kanya si Aling Cora, ang tindera ng kakanin sa plaza. Bata pa lang si Mang Lito, suki na niya si Aling Cora, kaya kilalang kilala nila ang isa't isa. Masasabing may konting history rin, kahit papaano. Hindi rin naman halos nagkakalayong edad nila. Sadyang simula bata ay bibingka na ang tinda ng pamilya ni Aling Cora. Lito, ang tagal mo nang hindi dumadalo sa tindahan ko Baka naman ayaw mo na sa bibingka ko. Pabilong sabi ni Aling Cora, sabay kindat. Alam mo naman, Cora, sagot ni Mang Lito habang hinihipo-hipo ang kanyang tungkod. Kahit ilang taon na ang lumipas, matamis pa rin ang lasa ng bibingka mo sa akin. Tumawa si Aling Cora, namula ng kaunti, pero hindi nagpatalo. Baka naman, hindi mo na kayang kainin to? Baka hindi mo na kayang lunukin ang bibingka ko. Huwag ka mag-alala, sagot ni Mang Lito na nakangisi. Hindi ako sumusuko, lalo na kapag ganito kasarap ang bibingka mo. Patuloy silang nagbiruan at sa bawat tukso, damang-dama ang lambing at kilig na kahit tumanda na ay tila hindi nagbago. Nakikita ng mga tao ang biruan ni Mang Lito at Aling Cora, kaya nagsimulang magbulungan ng ilan sa kanila. Aba, si Mang Lito at si Aling Cora, kung umakto, akala mo may mga asim pa. Bulong ng ilan habang palihim na nagtatawanan. Di nagtagal, natapos ang fiesta at nagpaalam na ang mga tao sa isa't isa. Si Mang Lito, tumambay pa ng kaunti sa plaza. Nagbabaka sakali na makasama pa si Aling Cora ng mas matagal. Mukhang ayaw mo pang umuwi, Lito, sabi ni Aling Cora habang inaayos ang kanyang mga paninda. Di sige, tulungan mo na lang akong buhatin itong mga gamit ko pa uwi. Sige, para sa'yo, kahit ano. Sagot ni Mang Lito sabay abot sa mga basket ni Aling Cora. Pagdating sa bahay ni Aling Cora, tumigil si Mang Lito sa may pintuan at sinabing, Cora, alam mo, kahit ang dami nang nagbago, ikaw pa rin ang gusto kong kasama sa mga ganitong gabi. Hindi ko alam pero I can feel that there is something inside of me urging me to accompany you. Napangiti si Aling Cora at pabilong sinabihan si Mang Lito. Nako Lito, baka hindi mo nakayanin ang ganito kagandang kasama. Kahit yata sino, kapag kasing ganda ko, hindi makakatanggi. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng iba, hinawakan ni Mang Lito ang kanyang kamay at sinabing, Cora, hindi pa rin kumukupas ang tibay ng pamalo ko, lalo na kapag ikaw ang kasama. Sabay silang nagtawanan at sa gabing iyon, tila bumalik ang kanilang kabataan. Napatingin si Aling Cora kay Mang Lito at may kung anong kislap sa kanyang mga mata. Lito, sabi niya na mahina. Kahit ang dami na nating napagdaanan, palagi ka pa rin nandyan para sa akin. Ngumiti si Mang Lito at sinabing, Ikaw din, Cora. Kahit na minsan masungit ka, alam kong ikaw lang ang babalik-balikan ko. Sa malamlam na liwanag na ilawan sa labas ng bahay ni Aling Cora, tila bumagal ang oras. Tumingin si Mang Lito kay Aling Cora na may lambing at paggalang. Basta para sa'yo, handa akong bumalik at manatili. Kahit pa palaging nagbibiro ang mga tao sa baryo tungkol sa ating dalawa. Sabi niya pa. Napakibit balikat si Aling Cora at sinabing, Hayaan mo sila, Lito. Tayo lang ang nakakaalam ng tunay na kwento natin. Sabay silang nagtawanan at nagpatuloy sa kwentuhan habang unti-unting lumalalim ang gabi. Masaya sa piling ng isa't isa at hindi alintanang usapan ng ibang tao. Habang patuloy na nag-uusap sina Mang Lito at Aling Cora, unti-unti nang nananahimik ang paligid. Maging ang mga kuliglig sa mga damuhan ay tila nakikinig sa kanilang kwentuhan.
Umupo sila sa mahabang bangko sa harap ng bahay ni Aling Cora at doon nila muling binalikan ang mga alaala ng kanilang kabataan. Alaala mo pa ba, Lito? Noong mga bata pa tayo. Yung palagi kang nakabuntot sa akin kapag naglalako ako ng kakanin sa palengke. Biro ni Aling Cora. Nakangiti habang pinipilit pigilan ang pagtawa. Paano ko naman makakalimutan, Cora? Sagot ni Mang Lito na nakangisi. Ikaw lang naman ang babaeng nakapagpakilig sa akin noon. At hanggang ngayon, ikaw pa rin. Natatawang pinalo ni Aling Cora ang balikat ni Mang Lito. Hay nako, sa dami ng babaeng hinabol mo noon. Paano mo nasabing ako pa rin? Sabay kindat. Pero seryosong tumingin si Mang Lito sa kanya at sinaping, Iba ka, Cora. Hindi ka lang basta maganda. Matibay ka, matapang at mabait. Kahit anong pilit kong kalimutan, bumabalik pa rin ako sa iyo. Sandaling natahimik si Aling Cora. Hindi niya inaasahang marinig ang ganoong mga salita mula kay Mang Lito. Lalo na at sa dami ng taon na lumipas, halos nakalimutan na rin niya ang damdaming iyon. Ngunit, heto siya ngayon, katabi ang taong minsan niyang minahal o marahil ay minamahal pa rin. Hindi niya tuloy napigilan tanungin si Mang Lito. Bakit nga ba hindi tayo nagkatuluyan noon, Lito? Huminga na malalim si Mang Lito at tumingin sa mga bituin sa langit. Alam mo, Cora, minsan iniisip ko rin yan. Siguro may mga bagay lang talagang hindi sinasadya. Kahit kaano pa natin ginusto noon. Napayuko si Aling Cora. Bahagyang lungkot ang bumalot sa kanyang muka. Pero bago pa man siya tuluyang magpakalunod sa nakaraan, mabilis siyang ngumiti. Nagpanggap na masaya at sinabing, bakit pa natin pinoproblema yun? Ngayon, heto tayo. Matanda na. Pero andito pa rin para sa isa't isa. Ngumiti si Mang Lito. At sa sandaling iyon, hindi na siya nagdalawang isip. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Cora. Mahigpit at puno ng kasiguraduhan. Cora, sabi niya, kahit hindi na tayo bumalik sa nakaraan, pwede naman tayo magsimula ulit ngayon, di ba? Nagulat si Aling Cora, pero hindi niya magawang itulak palayo ang kamay ni Mang Lito. Sa halip, hinayaan niya magtagpo ang kanilang mga mata. Puno ng mga salitang hindi na kailangan bigkasin. Lito, mahina niya sabi, handa ka bang alagaan ang isang pilyang matandang babaeng tulad ko? Nakangiti si Mang Lito. Kung kaya kong magdala ng tungkod na matibay, para rin hanggang ngayon, kaya kitang alagaan, Cora. Kahit pa araw-araw ka pang magpabili ng bibingka sa akin. Sabay silang nagtawanan at sa malamig na gabi, naging mas malapit ang kanilang mga puso. Habang patuloy na nag-uusap sina Mang Lito at Aling Cora, biglang may lumapit na isang babae mula sa dilim. Bata pa ang babae, mga nasa 30s. Maganda ang tindig at may matamis na ngiti. Napatingin si Mang Lito at Aling Cora sa kanya. Nagtataka kung sino ito at bakit siya lumapit sa kanila sa ganitong oras. Magandang gabi po, Mang Lito. Bati ng babae na may malambing na boses. Naalala niyo po ba ako? Napakunot ang noo ni Mang Lito habang pilit niyang inaalala ang mukha ng babae. Si Aling Cora naman na may kaunting pagtataka at selos sa kanyang mga mata ay tahimik na nagmamasid sa eksena. Ay, ikaw ba si Mila? Tanong ni Mang Lito na may kaunting pagkakilala sa kanyang tinig. Yung anak ni Casimon na nasa kabilang barangay? Opo, Mang Lito. Ako nga po yun. Masayang sagot ni Mila. Natutuwa po akong makita kayo ulit dito. Matagal na akong gusto magpasalamat sa inyo sa pagtulong ninyo noon sa amin ni Tatay. Noong nagkasakit siya. Hindi po namin kayo makakalimutan.
Napangiti si Mang Lito at tinapik si Mila sa balikat. Nako, wala yun iha. Ang mahalaga ay nakabawi na kayo at maayos na ang pamilya nyo. Pero si Aling Cora, natahimik lang na nanonood sa usapan ay hindi na nakapagpigil. Umubos siya ng kaunti para magpapansin, tsaka sinabi, Mila, ano ginagawa mo dito ng ganitong oras? Medyo napangiti si Mila. Tila ba nahulaan ang nararamdaman ni Aling Cora? Napadaan lang po ako dito para dalawin si Mang Lito. Gusto ko rin sana siyang imbitahan sa aming baryo sa susunod na linggo. Magkakaroon pa kasi kami ng piyesta. At gusto sana naming makita siya muli roon. Ganoon ba? Sabi ni Aling Cora. Bahagyang ngumiti pero may pagkailang. Mukhang may mga plano na pala itong si Lito sa susunod na linggo. Mabuti naman at hindi siya nakakalimot sa mga imbitasyon. Nakangisi naman si Mang Lito. Tila natutuwa sa atensyon ng dalawang babae sa kanya. Naku Cora, hindi naman kita iiwan. Pwede ka rin naman sumama sa piyesta. Para naman mas masaya, di ba? Bago pa man makasagot si Aling Cora, nagpaalam na si Mila. Sige po, aalis na po ako, Mang Lito. Inaasahan ko po kayo ha. At sana kayo rin, Aling Cora. Mas maganda po kung nandoon kayong dalawa. Sabi niya na may ngiti bago tuluyang lumakad palayo. Pagkaalis si Mila, siniko ni Aling Cora si Mang Lito. Aba, Lito, para marami ka pa palang hinaharap na mga bisita. Baka naman hindi na akong iniisip mo. Natawa si Mang Lito at tumapit na kaunti kay Aling Cora. Naku Cora, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako madaling makalimot. Ikaw pa rin ang gusto kong kasama kahit saan pa ako imbitahan ng iba. Napangiti si Aling Cora at tila lumuwag ang kanyang pakiramdam. Kung ganon, Lito, sa piyesta na yon, ikaw at ako lang ha? Para naman masiguradong wala nang iba pang manggugulo sa atin. Tumango si Mang Lito at sa kanilang pagngiti, napanatag ang kanilang damdamin. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay maaga nagpunta si Mang Lito sa tindahan ni Aling Cora. May dalang maliit na basket na may laman na prutas at kakanin. Na makita siya ni Aling Cora, hindi napigilan ang kanyang ngiti. Ano yan, Lito? At parang napakaaga mo naman ngayon. Tanong ni Aling Cora na bahagyang kinikilig. Para sa'yo to, Cora. Sabi ni Mang Lito habang inaabot ang basket. Alam kong busy ka sa paghahanda para sa piyesta sa kabila. Kaya naisip kong bigyan ka ng kaunting pampalakas para naman hindi ka mapagod. Napangiti si Aling Cora at ramdam niya ang pag-aalaga ni Mang Lito. Salamat, Lito. Sabi niya na may lambing. Ngayon, sigurado akong mas magiging masaya ang piyesta natin sa kabila dahil kasama kita. Dumating ang araw ng piyesta sa baryo ni Mila at magkasamang naglakad sina Mang Lito at Aling Cora papunta doon. Habang nasa daan, hindi maiwasan ni Aling Cora ang makaramdam ng excitement at kaunting kaba. Matagal na rin kasi simula noong huli silang magkasama ni Mang Lito sa isang ganitong kasiyahan. Pagdating nila sa baryo, masayang sinalubong ni Mila ang dalawa. Mang Lito, Aling Cora! Salamat at dumalo kayo! Masiglang bati niya at pinaupo sila sa isang magandang pwesto malapit sa entablado. Sa kalagitnaan ng piyesta, may sumayaw na grupo ng mga kabataan sa harap ng entablado. Masaya silang pinapanood ni Mang Lito at Aling Cora habang paminsan-minsan nagtatawanan at nagkakwentuhan. Pero sa gitna ng saya, may isang binata ang lumapit kay Aling Cora at malambing na nagtanong, Aling Cora, kayo po ba ni Mang Lito? Napatawa si Aling Cora at bago pa siya makasagot ay mabilis sa sumagot si Mang Lito. Aba, hindi. Pero kung ako ang tatanungin mo, siya ang gusto kong maging kasama habang buhay. Nagulat si Aling Cora sa sagot ni Mang Lito
at nakatingin na silang dalawa. Narinig din ito ng ilang tao sa paligid nila at tila nagkaroon ng ingay sa kanilang kinaupuan. Mang Lito! Ang sweet naman po na sinabi nyo, sabi ni Mila habang nakangiti at tila kinikilig din sa narinig. Bahagyang namula si Aling Cora pero hindi siya nagpatalo. Lito, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Tanong niya. Medyo tinutokso ang matanda. Ngumiti lang si Mang Lito at hinawakan ang kamay ni Aling Cora sa harap ng lahat. Cora, kung hindi ko pa sasabihin ngayon, kailan pa? Matanda na tayo. Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, ikaw lang ang pipiliin ko. Tahimik ang buong paligid. At ilang saglit pa ay nagpalakpakan ang mga tao sa paligid nila. Tila kinikilig din sa tagpong iyon. Si Aling Cora, kahit nahihiya, ay hindi na rin binitawan ang kamay ni Mang Lito. Sa kanilang mga mata, alam nilang sa wakas ay natagpuan nila ang isa't isa. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang kasama sa bawat araw ng kanilang natitirang panahon. Matapos ang piyesta, hindi pa rin matapos-tapos ang kilig at saya sa puso ni Mang Lito at Aling Cora. Kahit saan sila magpunta, hindi maiwasan ng mga tao sa baryo na mapansin ang kanilang bagong kasunduan. Kapag naglalakad sila sa plaza o bumibili ng mga paninda sa palengke, madalas silang biruin ng mga kakilala nila. Aba, Mang Lito, mukhang blooming ka ngayon na. Biro ng isang tindera. Ang lakas naman talaga ng tama mo kay Aling Cora. Liko for the win! Si Aling Cora naman palaging namumula at nagkukunwaring abala sa ginagawa kapag pinupuri ang kanilang tambalan. Nako, tama na ang asaran nyo. Hindi naman kami bata. Pero kitang-kita sa kanyang mata ang kasiyahan. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad papunta sa tabing ilog para mangisda, biglang naging seryoso si Mang Lito. Cora, matagal ko nang gustong itanong sa iyo ito. Sabi niya habang hinahawakan ang kamay ni Aling Cora. Lito, ano naman yan? Tanong ni Aling Cora, bahagyang kinakabahan. Alam ko na marami nang nagdaan at baka sabihin ng iba na huli na para sa atin. Pero gusto kong makasama ka sa araw-araw. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang kasamahan sa buhay. Gusto mo bang? Saglit siyang huminto. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Gusto mo bang maging asawa ko, Cora? Nagulat si Aling Cora at hindi agad nakapagsalita. Hindi niya inaasahang darating ang araw na may magtatanong sa kanya na ganoon, lalo na sa edad nilang dalawa. Ngunit habang nakatitig siya kay Mang Lito, nakita niya ang pagmamahal at sinseridad sa mga mata nito, ang klase ng pagmamahal na handang sumugal at magsimula kahit huli na ang panahon. Lito, lumuluha ang mga mata ni Aling Cora, ngunit ito'y mga luha ng kaligayahan. Oo, Lito. Oo, gusto kong makasama ka. Kahit sa ilang taon pa natitira sa atin, gusto kong ikaw ang aking maging kasama. Sa gabing iyon, sila ay masayang umuwi. Puno ng mga pangarap at plano para sa kanilang magiging buhay bilang mag-asawa. Ang buong baryo ay natuwa at nakiisa sa kanilang kasiyahan. Hindi nagtagal, ikinasal sila sa isang simpleng seremonya. Dinaluhan ng kanilang mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay. At sa bawat araw mula noon, makikita ang dalawa, magkahawak kamay habang naglalakad sa baryo, nagkakwentuhan at nag-aasaran pa rin tulad ng dati. Ang kanilang pagmamahalan ay naging inspirasyon sa mga tao sa baryo bilang isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling edad o panahon. Pagkalipas sa ilang buwan na masayang pagsasama ni Mang Lito at Aling Cora, isang malaking pagsubok ang dumaan sa kanilang buhay
na halos magpabago ng kanilang relasyon. Isang araw, habang si Mang Lito ay nagtatrabaho sa kanyang bukidin, natanggap niyang balita mula sa isang kapitbahay na may nangyaring aksidente sa kalsadang malapit sa baryo. Hindi nakaligtas sa insidente ang isa sa mga kaibigan ni Mang Lito, si Ka Tomas. Ang balitang yun ay nagdulot ng matinding lungkot kay Mang Lito, kaya tagdesisyon siyang tumulong sa pamilya ni Ka Tomas. Inisip niyang kailangan niya mag-ambag sa pagpapaluwag ng kalagayan ng pamilya ng yumaong kaibigan. Nang umuwi siya at sinabi ang balita kay Aling Cora, hindi inaasahan ni Mang Lito ang naging reaksyon ng asawa. "Lito, paano kung hindi tayo magpakahandog na maayos sa mga gastusin? Alam mong hindi din ganoon karami ang pera natin sa ngayon," sabi ni Aling Cora na may kabuntot na takot at pangamba. "At saka may mga gastusin pa tayo dito sa bahay. Paano na tayo?" Tulad ng kalmado niyang pagpapaliwanag, hindi napigilan ni Mang Lito na magtampo at magalit. Cora, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Kailangan nating tumulong. Lalo na at matagal na tayong magkaibigan. Kung hindi natin to gagawin, paano konsensya natin? Paano nila mararamdaman ang tunay ng pagkakaibigan kung tayo ay magdadalawang isip? Napatahimik si Aling Cora, ngunit ang mga mata niya ay nagsimulang magluha. "Pero Lito, hindi lang ikaw ang may pananagutan. Ako rin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ating mga pangarap kung maglalabas pa tayo ng malaking halaga para sa iba." Sagot niya, ang tinig ay may kalungkutan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mang Lito ang hirap na dulot ng desisyon na ginawa. Hindi nila inaasahan na ang pagtulong kay Ka Tomas ay magiging dahilan ng alitan nila. Ang kanilang relasyon ay nagsimulang magduda at magkalayo at parang nawalan ng sigla ang kanilang mga araw. Habang ang mga araw ay lumilipas, ang bawat pag-uusap nila ay naging puno ng tensyon. Si Mang Lito ay laging nasa bukirin, abala sa mga gawain. Samantalang si Aling Cora naman ay nanatili sa bahay. Nag-iisip kung tama ba ang desisyon niyang hindi agad sumang-ayon kay Mang Lito. Isang gabi, habang nag-uusap sila tungkol sa mga gastusin at pagpaplano para sa hinaharap, muling lumabas ang mga hindi pagkakaunawaan. "Lito, hindi mo ba nakikita na hindi ko kaya maglabas ng ganoong kalaking halaga? Hindi ba tayo muna dapat bago ang iba?" Malungkot na tanong ni Aling Cora. Cora, hindi ba't ikaw rin mismo ang nagsabi na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa material na bagay? Hindi ba't matagal ko na pinagpapasalamat ang mga tatulong mo sa akin? Kung kailangan ko man ibigay ng lahat, kaya ko para sa kanila. Gagawin ko. Hindi lang para kay Ka Tomas, kundi para sa ating lahat. Sagot ni Mang Lito, ang boses ay nanginginig. Habang tumatagal, nagkakaroon sila ng mga tampuhan. Ang mga simpleng alitan na nagiging dahilan ng mas malalaking argumento. Nagsimula silang magtampo sa isa't isa at ang mga tanong kung tama pa ba ang kanilang mga desisyon ay nagsimula na bumangon sa kanilang mga isipan. Isang araw, pagkatapos ng isang matinding pagtatalo, nagdesisyon si Mang Lito na umalis muna ng bahay upang mag-isip. Sumakay siya sa kanyang kabayo at nagtungo sa kagubatan. Ang mga galit at kalungkutan ay naiwan sa likod ng kanilang bahay. Si Aling Cora naman, naiwan sa bahay. Palakad-lakad habang nagmumuni-muni sa ilalim ng malamlam na buwan. Pareho silang nag-iisip kung paano nila ayusin ang kanilang relasyon at kung paano nila harapin ang mga pagsubok na dumarating. Ngunit ang pinakapangunahing tanong na bumabagabag sa kanilang mga isipan ay, tama ba ang ginagawa namin? Hindi nila alam na ang malupit na pagsubok na ito ay magiging dahilan ng isang bagong yugto sa kanilang buhay,
kung saan kailangan nila magdesisyon kung handa pa sila magsimula muli o magkahiwalay na lamang. Habang patuloy na nag-iisip si Mang Lito sa kagubatan at si Aling Cora ay nagpapahinga sa bahay, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdulot ng pag-igting sa kanilang relasyon. Isang lalaking matagal nang nawawala sa buhay ni Aling Cora ang dumating sa baryo at hindi nagtagal, nagsimula itong magpakita sa kanya. Ika nga nila, first love never dies. Ang lalaking ito ay si Roberto, ang unang pag-ibig ni Aling Cora noong kabataan niya. Siya ay isang gwapo, matangkad at may maayos na kalagayan sa buhay. Si Roberto ay isang negosyante mula sa malalayong lugar na pumunta sa baryo upang bisitahin ang mga kamag-anak at magtayo ng negosyo. Na makita ni Aling Cora si Roberto sa isang piyesta sa bayan, hindi na niya maikakaila na may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman. Ang mga mata nila ay nagtagpo at bumalik ang mga alaala nila noong kabataan sila, mga panahon na masaya at walang katarantaduhang pamamahalaan. Bagamat matagal na nilang pinili ang kani-kanilang landas, hindi pa rin nila maiwasan ang pakiramdaman ng nostalhiya. Cora? Tanong ni Roberto na makita si Aling Cora sa tabi ng mga stall sa piyesta. Cora, ikaw ba yan? Hindi ako makapaniwala. Napatingin si Aling Cora at parang nagbalik sa kanya ang mga sandaling iniwasan niyang alalahanin. Roberto? Ikaw ba talaga yan? Tanong niya na may kasamang pagdududa. Hindi na niya napansin na ang ngiti na bumangon sa kanyang labi ay nagsisilbing isang lihim na pagnanasa. Isang pagnanais na maibalik ang mga oras na sila ay magkasama. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang maglaro sa isipan ni Aling Cora ang mga saloobin. Si Roberto ay isang matalino at maginoong lalaki. Ngunit si Mang Lito, ang itinuturing niyang asawa niya, ay ang kasamahan sa buhay na nagpakita na walang kapantay na pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok. Huwag na sanang isipin ang nakaraan. Ngunit si Roberto ay patuloy na nagpapakita ng atensyon kay Aling Cora. Sa bawat pagkakataon, kinakamusta siya. Nag-iimbita sa mga lakad at ipinapaalala ang mga alaala magkasama sila noong kabataan. Cora, matagal na rin simula nung huli tayo makita. Gusto mo bang maglakad-lakad mamaya at makipagkwentuhan? Malambing na tanong ni Roberto, isang araw habang nakatambay sa kanilang bahay. Hindi nakapagsalita si Aling Cora agad. Si Mang Lito ay wala sa bahay noon, kaya't natukso siyang sumama kay Roberto. Ngunit bago siya tumugon, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ano ang magiging epekto nito kay Lito? Dahil hindi pa rin siya sigurado sa nararamdaman, nagdesisyon siyang hindi na lang magpakita ng labis sa interes kay Roberto. Ngunit hindi nakaligtas kay Mang Lito ang pag-uusap na iyon nang dumating siya sa bahay sa hapon. Napansin niyang hindi maganda ang mood ni Aling Cora at sa isang tanong mula sa kanya, hindi na ito nakasagot agad. Mukhang hindi ka nasabi sa akin, Cora. May nangyari ba? Tanong ni Mang Lito na nagsimula na magduda sa mga kilos si Aling Cora. Si Aling Cora ay hindi makatingin ng diretso kay Mang Lito, ay nagsimula na magpaliwanag. Lito, hindi ko alam kung paano ko ba sasabihin ito, pero si Roberto ang unang pag-ibig ko ay bumalik sa baryo. Medyo nagkausap lang kami. Wala naman. Wala nang higit pa. Nakaramdam si Mang Lito ng kilot sa kanyang puso. Pwede ba, Cora? Huwag na lang natin balikan ang mga bagay na tapos na. Nagtatampo niya sagot. Tapos na ang mga yon. At ikaw at ako na lang ang nararapat. Huwag mong gawing mas komplikado ang ating buhay.
Napansin ni Aling Cora ang sakit sa mga mata ni Mang Lito. Lito, hindi ko nais na masaktan ka. Alam kong ikaw ang pinili ko at ikaw ang gusto ko. Pero si Roberto, may mga alaalang hindi ko matanggal. Hindi ibig sabihin na ikaw lang ang mayroong lugar sa buhay ko. Lumayo si Mang Lito at ang takot ay nagsimulang bumangon sa kanyang dibdib. Paano kung mawala si Cora? Paano kung magbalik ang alaala ng nakaraan at magdulot ito ng mga pagbabago sa kanilang relasyon? Dahil sa tensyon na dulot ng bagong pangyayari, nagsimula silang magtanong sa isa't isa. Gusto ni Mang Lito na labanan ang anuman ang nararamdaman ni Aling Cora para kay Roberto. Ngunit hindi pa rin siya sigurado kung magiging maayos pa ang kanilang relasyon matapos ang lahat ng ito. Habang naguguluhan, nagpasya silang maglaan ng oras upang mag-isip magkaibang landas. Ngunit nag-aasam na muling magtagpo sa dulo ng lahat ng ito. Isang araw, pagkatapos sa ilang linggong pag-iwas si Aling Cora kay Roberto, hindi na napigilan ni Mang Lito ang makaramdam ng kakaibang pangamba. Nagkaroon siya ng kutob na may nangyayari sa likod ng kanyang mga mata. Tumungo siya sa bukirin upang magtrabaho. Ngunit habang siya'y naglalakad pa uwi, narinig niya ang mga pabulong na usapan mula sa likod ng isang maliit na tindahan malapit sa plaza. Dahil matagal na siyang hindi dumadaan doon, hindi niya inaasahan na marinig ang mga tunog ng tawa at pag-uusap mula sa loob ng maliit na kanto. Habang palapit siya, narinig niya ang mga tinig ni Aling Cora at ni Roberto. Cora, alam mo ba? Kahit noong mga kabataan pa tayo, lagi kong naaalala yung mga panahon na magkasama tayo. Hindi ko iniiwasan yung mga memoryang yun. Sabi ni Roberto at sa tono ng boses niya, ramdam na ramdam ang init ng mga salita. Naglakad pa siya ng ilang hakbang at nakita ang dalawa sa isang maliit na mesa, umiinom ng kape at nagkakasiyahan. Ang mga mata ni Aling Cora ay kumikislap sa tuwa at si Roberto ay patuloy na nagsasabi ng mga kwento mula sa kanilang kabataan. Napansin ni Mang Lito ang mga tawa nila na para bang ang mundo nila ay umiikot lang sa bawat kwentuhan na iyon. Cora, si Roberto ba? Tanong ni Mang Lito, ang boses ay may bahid ng pagkabigla at pagkagalit. Nagulat si Aling Cora at agad tumingin kay Mang Lito. Lito, anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang mga mata ay parang nagsisisi sa ginawa. Hindi niya inaasahan na makikita siya ni Mang Lito sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang titig ni Mang Lito ay malamig at sa mga mata niya, malinaw ang pagkadismaya. Si Roberto naman, bagamat may kunwaring ngiti, ay nakaramdam ng tensyon sa hangin. Lito, hindi namin inaasahan na makita ka. Sabi niya, pero ang tono ng kanyang boses ay may kalakip na hiya. Talaga, Roberto? Hindi ko ba dapat makita ang asawa ko at ang unang pag-ibig niya na magkasama, masaya at nagtatawanan? Ang tanong ni Mang Lito, ang boses niya ay malakas at may kalakip na galit. Si Aling Cora ay natigilan at nakaramdam ng bigat na sitwasyon. Lito, hindi ko to gustong mangyari. Hindi ko naman inaasahan na darating ka at makikita mo kami. Si Roberto lang naman ang aking matagal na kaibigan at kami ay nagkakatawanan lamang. Paliwanag niya, ngunit alam niyang hindi sapat ang mga salitang iyon upang mabura ang kung anumang sakit na dulot na sitwasyon. Magkaibigan lang? Cora, may mga pagkakataon na hindi na kailangan pa ng mga paliwanag. Ang mga mata ko mismo, nakikita ko kung paano kayo nagkakasundo at nagkakaintindihan. Sagot ni Mang Lito, ang galit sa kanyang boses ay hindi na napigilan. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Bakit hindi mo ko sinabihan? Nakaramdam si Aling Cora na matinding panghihinayang. Hindi niya naisip na isang simpleng pagkikita nila ni Roberto ay magiging sanhi ng gulo sa kanilang buhay.
Ang mga mata ni Aling Cora ay malungkot at hindi na niya alam kung paano aayusin ang sitwasyon. Lito, hindi ko talaga alam kung anong nararamdaman ko. Wala akong ibig ipahiwatig, pero may mga alaala na hindi ko basta-basta kayang kalimutan. Sagot ni Aling Cora, ang tinig niya ay may kalungkutan. Masyado akong mahalaga sa iyo, Cora, para makalimutan mo si Lito. Hindi ba, Cora? Tanong ni Roberto at may bahid na pagnanasa ang kanyang mga mata. Hindi ba't hanggang ngayon, ako pa rin ang naalala mo? Sino ba talaga sa aming dalawa? Kung totoosin, ay hindi mo naman talaga ganap na asawa si Lito dahil hindi kayo kasal. Hindi, Roberto. Hindi ko kayo pinag-iisa. Ang pagmamahal ko kay Lito ay hindi matitinag. Hindi ko kailanman nahayaang mawala siya sa buhay ko. Sagot ni Aling Cora. Ngunit sa tono ng boses niya, may bakas ng kalituhan at pag-aalangan. Si Mang Lito, hindi na nakayanan ang sakit na nararamdaman, kaya't nagdesisyon siyang magtago ng emosyon at umalis sa lamang. Kung gusto mo siyang makasama, Cora, wala na akong magagawa. Hindi ko na kaya. Sabi niya habang naglalakad palayo. Ang mga hakbang ay mabigat at puno ng lungkot. Iniwan ni Aling Cora ang mga salitang iyon na tumama sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano iaayos ang lahat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang wala siyang sapat na lakas upang pagdesisyonan kung sino ang pipiliin. Si Roberto, ang unang pag-ibig, o si Mang Lito, ang kasalukuyang kasama sa buhay na nagbigay sa kanya ng kaligayahan at pagsasama. Sa gabing iyon, nag-isip ng malalim sa Aling Cora. Kailangan niya magdesisyon kung paano siya lalapit kay Mang Lito, kung paano niya ipapaliwanag ang mga nangyari at kung paano siya babangon mula sa sitwasyon na kanyang inilagay ang sarili. Habang patuloy na naguguluhan si Aling Cora at nag-iisip tungkol sa mga nangyari, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdulot ng karagdagang tensyon sa kanilang relasyon. Isang babae na kilala ni Mang Lito bilang isa sa mga kababata ang biglang lumapit sa kanya isang hapon habang siya ay naglalakad sa tabi ng kalsada. Ang pangalan ng babae ay si Lisa, isang may edad na dalaga na may matalim na pananaw sa buhay at hindi natatakot na magsalita ng tuwid. "Lito!" Tawag ni Lisa na may kasamang malanding ngiti. "Alam mo ba ang nangyayari kay Cora?" Nagulat si Mang Lito at agad ngumiti. Ano namang ibig mo sabihin, Lisa? Si Lisa na may hawak ng isang basket na mga gulay ay nagpatuloy. "Alam mo, Lito, nakita ko si Cora na kasamang isang lalaking kamakailan. Hindi ko lang alam kung anong klaseng relasyon meron sila. Pero ang alam ko lang ay hindi siya makatawid sa mga mata ng ibang tao. Si Roberto, ang unang pag-ibig niya, hindi pa?" Ngunit hindi agad naniwala si Mang Lito. Ano ka ba, Lisa? Si Cora at ako, magkasama kami. At wala namang masama sa kanya. Kung may nakita ka ibang tao, baka nagkakamali ka. Sagot ni Mang Lito na may kasamang pagtatanggol kay Aling Cora. "Sigurado ka ba, Lito?" Tanong ni Lisa na may halong pang-aalaskas sa kanyang boses. "Hindi ba't siya nga yung laging kasama ni Roberto sa mga kalsada? Hindi mo ba narinig ang mga usap-usapan sa baryo? Hindi lang isang beses silang nakita na magkasama. Para bang naging sila na at iniiwasan na niya ang asawang tulad mo." "Ay, hindi pala kayo mag-asawa." Nagdalawang isip si Mang Lito. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sinabi ni Lisa. Pero ang mga salitang iyon ay unti-unting naglalagay ng duda sa kanyang isipan. "Bakit kayo mo lang to sinasabi, Lisa?" Tanong niya. Ang boses ay nagsimula magtangkang magtago ng alinlangan. Si Lisa na parang alam ang epekto ng kanyang mga salita ay nagpatuloy. "Lito, hindi ko lang gustong magsabi ng masama, pero hindi ba't ang mga kababaihan sa baryo
ay nag-uusap-usap na tungkol dito? Hindi mo ba napapansin kung paano siya naging malayo sa iyo nitong mga nakaraang linggo? Parang siya na lang ang may mundo. At hindi ka na niya pinapansin. Patuloy ang pagdududa sa isipan ni Mang Lito. Nagpasya siyang maglakad pabalik sa bahay. Ang mga salitang iniwan ni Lisa ay naglalaman ng panghihirapan at tanong na hindi niya kayang tanggihan. Naisip niya maaaring may katotohanan nga sa mga sinasabi ng babae. Ngunit nahirapan siyang tanggapin na maaaring si Aling Cora, ang minahal niya na matagal, ay magiging dahilan ng sakit sa kanyang puso. Sa gabing iyon, umupo si Mang Lito sa may harapan ng kanilang bahay. Ang mata ay nakatagos sa dilim, nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. Dumadating ang mga alaala. Mga alaala na mga tawa ni Aling Cora, ang mga mahabang kwentuhan, ang mga simpleng sandali na ginugugol nila bilang mag-asawa. Ngunit ang mga huling linggong ito na puno ng tensyon ay hindi na niya matanggal sa kanyang isipan. Ang mga tanong tungkol kay Roberto at ang mga sinasabi ni Lisa ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Pumasok sa bahay si Mang Lito at tinanong si Aling Cora. Cora, may dapat ba akong malaman? May nangyari bang hindi mo sinasabi sa akin? Nagulat si Aling Cora at agad na tinanong. Anong ibig mo sabihin nito? Si Mang Lito ay tumahimik sandali, ngunit hindi na nakapagpigil pa. May nagsabi sa akin, Cora, na nakita ka kasama si Roberto. May kwento siyang ipinasok sa isip ko tungkol sa mga nangyayari sa baryo. Ano ba talaga, Cora? Nagulat si Aling Cora sa sinabi ni Mang Lito. Agad niyang hinawakan ang mga kamay nito at tumingin ng mata sa mata. Lito, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Wala akong ginagawa na mali. Si Roberto, oo, kaibigan ko siya. Pero hindi na ito katulad ng dati. Hindi ko gusto na mawalan ka ng tiwala sa akin, Lito. At hindi ko kayang mabuhay sa mga hinala. Ngunit hindi agad nakapaniwala si Mang Lito. Hindi ko alam, Cora. Ang mga sinabi ni Lisa, mukhang may dahilan siya. Nagdududa ako ngayon. Si Aling Cora, na nalulumbay sa sitwasyon, ay nagtakip ng muka gamit ang mga kamay at hindi makatingin kay Mang Lito. Lito, hindi ko alam kung paano ko pa ipapaliwanag. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Pero hindi ko rin kayang harapin ang mga paniniwala ng iba. Patuloy ang sakit na nararamdaman ni Mang Lito. Ang mga duda ay lalong lumalalim. Hindi niya alam kung paano siya magtitiwala uli at kung paano nila ayusin ang nasirang tiwala na dulot ng mga salitang nakarating sa kanya. Kinabukasan, naramdaman nila ang init ng kanilang katawan ay nagdala ng muling pagkakabigkis sa kanilang relasyon. Hindi nila kayang itago ang nararamdaman nila sa isa't isa, kaya't dahan-dahan nagsimula ang isang mas malalim na koneksyon. Cora, hindi ko kayang mawala ka, sabi ni Mang Lito. Ang tinig niya ay puno ng pagkabahala at pagmamahal. Hindi ko kayang pagdudahan ka. Mahal na mahal kita. Lito, ikaw ang aking buhay. Hindi ko alam kung paano ko pa ipapaliwanag, pero ikaw lang ang nagniningning sa aking mata. Wala nang iba. Sagot ni Aling Cora. Ang mga luha ay nagsimulang magpatak, pero ang mga ngiti niya ay nagsimula ding magbalik sa kanyang mga lapi. Ang mga kamay ni Mang Lito ay dahan-dahang gumalaw sa kanyang likod, at ang init ng kanilang mga katawan ay nagsimula ding magbigay daan sa mas matamis sa pakiramdam na pagmamahal. Hindi na nila kayang pigilan ang kanilang mga puso, kaya nagpatuloy sila sa isang malumanay na paglapit. Ang kanilang mga labi ay magkalapit, at ang mga mata nilang nagtagpo ay nagsasabi ng mas malalim na kahulugan kaysa sa mga salita. Habang ang kanilang mga katawan ay magkasama,
nagsimula silang magbigay ng tiwala at pag-asa sa isa't isa. Ang mga sandaling iyon ay naging simula ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang kabanatang puno na pagmamahal, pagkakaintindihan at bagong pangako sa isa't isa. Ang bawat galaw at bawat halik ay nagdala ng kaligayahan at pag-asa. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang kanilang pagmamahal ay mas matibay kaysa dati. Ang digmaan ng duda at takot ay natapos at ang sulong ng kanilang puso ay nagdala ng kasiyahan at kapayapaan. Habang si Lisa ay abala sa pagbabalat ng mga gulay at paghahanda ng paninda, dumaan si Aling Cora at biglang huminto sa harap ng tindahan ni Lisa. Tinutok ni Aling Cora ang mga mata kay Lisa at nagsimulang magsalita nang may galit sa tinig. Lisa, tigilan mo na ang pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa akin. Bakit pa ang hilig mo sirain ang pangalan ko? Sigaw ni Aling Cora. Ang mga mata niya ay naglalagalab sa galit. Nagulat si Lisa at agad na tumingin kay Aling Cora. Anong kasinungalingan, Aling Cora? Wala akong kasalanan sa iyo. Ni minsan nga, hindi kita iniisip at wala akong pakialam sa iyo. Sagot ni Liza. Ngunit kitang-kita ang tensyon sa kanyang muka. Ngunit hindi tumigil si Aling Cora. Nilapitan siya nito at sinimulang duru-duruhin sa katawan. Wala kang pakialam? Bakit, Lisa? Anong ginagawa mo sa mga tao sa palengke? Ikaw na rin ang nagpapakalat ng mga tsismis sa malandi at may kabit ako. Kung hindi mo na ako mahanapan ng ibang butas, gagawa ka naman ng kwento na kayang ikasira ko. Bakit pinapalabas mo pa na may kasalanan ako? Ang bawat salitang binitawan ni Aling Cora ay may kasamang inis at tumutok ito kay Lisa. Tila tinatangkang itulak siya sa hangganan. Ang totoo, Lisa. Gusto mo si Lito, kaya ako na lang ang sinisiraan mo. Hindi mo kayang itago yan. Hindi mo kayang ipagsabi sa mga tao na ikaw lang naman ang gusto maging kabit ni Lito at hinihintay na maghiwalay kami. Kaya nag-iimbento ka ng mga kwento laban sa akin. Nastan si Lisa sa sinabi ni Aling Cora. Ha? Sumigaw siya. Anong ibig mo sabihin, Cora? Hindi ko kailangan si Mang Lito ninais na agawin sa'yo. Dahil hindi naman siya naging sa'yo. Hindi ko siya gusto. Ang galit ni Lisa ay tumindi. Ngunit hindi siya nakapagsalita na maayos dahil nakakabiglang akusasyon ni Aling Cora. Patuloy si Aling Cora sa pagsasalita na may kapangyarihan dahil alam niyang nasa katwiran siya. Oo, hindi ko kailangang ipaliwanag sa iyo, pero lahat ng sinasabi mo chismis ay walang basihan. Wala akong kabit at hindi ko kailangang magsinungaling para sa sarili ko. Pero ikaw, sinisira mo ako dahil hindi mo matanggap na may gusto ka kay Lito at hindi mangyayari ang pangarap mo na magustuhan ka din ni Lito. Kaya yun, nagkakalat ka ng kwento para mapagtakpan ang sariling motibo mo. Tumayo si Lisa at ipinagdiinan. Bakit nga ba ako magtatrabaho ng gusto kung ganoon na lang ang magiging tingin ng iba sa akin? Kung ganito ang mga tao, paano pa ako makakausap ng maayos? Dahil sa nag-uumpugang galit, lumapit si Lisa kay Aling Cora at itinulak siya. Bakit ako magiging interesadong makialam sa mga ganitong bagay? Kung may sarili kang buhay at kabit, ayusin mo na lang, Cora. Huwag mo nang gawing dahilan ang pangalan ko. Ngunit ang mga tao sa paligid ay hindi na nakapapigil at nagsimulang magtipon. Ang iba'y nagsimulang magbigay ng opinyon at mga kulo-kulo tungkol sa naganap na alitan. Ay nako, ang init ng ulo nila. Parang hindi na matapos, sabi ng isang matandang tindera. Anong nangyayari? Hindi ba't matagal na sila magkaibigan? Habang ang mga tao ay nagbabalitaan, si Aling Cora at si Lisa ay hindi na nakapagpigil pa. Ang mga salitang binitawan nila ay matatalas at nagkakaroon na sila ng sampalan at sabunutan. Ang mga tao ay nagsimulang maghiwalay sa kanila at pilit nilalayuan ng gulo.
Ngunit walang sinuman ang tumutol ng buo sa kanilang galit. Tumitindi pa lalo ang tensyon habang ang bawat isa ay nagsusumbatan. Ang mga alingaw-ngaw at bulong-bulungan sa palengke ay dumagdag sa gulo at pareho nilang naging hayag ang personal nilang problema. Hindi na nila alintana ang mga tao sa paligid at ang tanging naiisip nila ay ang sariling galit at pagsisisi sa kanilang mga sarili at buhay. Sa kabila ng lahat ng alitan, patuloy ang palitan ng mga salita at hindi na natigil ang init ng ulo ni Aling Cora at Lisa. Habang si Aling Cora at Lisa ay nagtatalo sa gitna ng palengke, maraming tao ang nagsimulang magtipon. Ang mga mata nila ay nagmamasid sa nagaganap na tensyon. Ang mga salita ni Lisa ay naging matalim at ang mga sagot ni Aling Cora ay puno ng galit. Lisa, kung hindi ka patitigil, ipapakita ko sa iyo kung sino ang nagsisinungaling. Sigaw ni Aling Cora, ang mga mata niyang naglalagalab sa galit. Ang totoo, ang dahilan kung bakit mo ko sinisiraan ay dahil may gusto ka kay Lito. Di ba? Biglang nanahimik ang paligid. Ang mga mata ng tao ay nagsimulang tumingin kay Lisa. Ang bawat isa ay naghihintay ng sagot. Si Lisa ay nagulat at hindi makapagsalita agad. Na magsalita siya, hindi na niya kayang itago ang galit. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Lisa na may halong pagkabigla. Wala akong gusto kay Mang Lito at hindi ko siya pinapansin. Paulit-ulit ka? Wala ka na bang ibang masabi? Kaya panay ka pagpupumilit na nais ko si Mang Lito? Ha, baka nga hindi mo pa napapansin, Lisa. Sagot ni Aling Cora. Tumingin siya kay Lisa ng matalim. Noong mga nakaraang linggo, nakikita ko na palaging may sulyap ka sa kanya. Alam mo ba, Lisa, ang hindi ko matanggap, ikaw na nga ang may halong interes. Ako pa ang pinapalabas mong may kasalanan. Dahil sa sinabi ni Aling Cora, nagkagulo na ang mga tao sa paligid. Hay nako, baka nga may tama si Aling Cora, sabi ng isang tindera. Lagi magkasama sina Lisa at Mang Lito. Baka nga may something. Oo nga, baka may namamagitang hindi nila kayang aminin. Dagdag pa ng isang matandang babae. Kaya nag-aaway na sila. Habang nagkakalat ang chismis, si Mang Lito na naglalakad mula sa isang tindahan ay nakarinig ng ingay. Nilapitan niya ang dalawa at agad inawat ang nag-uumpugang babae. Anong nangyayari dito? Tanong ni Mang Lito, ang mukha niyang puno ng kaba. Wala pong nangyayari, Mang Lito. Sagot ni Lisa, subalit nanginginig na sa galit. Si Aling Cora lang po ang nag-iimbento ng mga kwento. Hindi na nakapagpigil si Aling Cora. Bakit? Hindi ba't ikaw lang naman ang nagsimula ng lahat ng ito? Lito, alam mo ba na dahil sa iyo, nag-aaway na kami? Dahil sa iyong kalandian, 2 babae na ang pinag-aawayan ka. Ang mga mata ni Mang Lito ay nag-alab ng galit. Ngunit hindi siya agad nagsalita. Sinubukan niyang linawin ang sitwasyon. Cora, Lisa, kayo ay magkaibigan. Hindi natin pwedeng hayaan na masira ang lahat dahil sa mga maling akala. Ngunit hindi na nakayanan ni Lisa. Eh kung may kabit naman kasi talaga si Cora. Anong masasabi mo doon, Mang Lito? Sumigaw siya. Hindi na kayang itago ang sama ng loob. Sabi nga ng ibang tao, hindi lang ikaw ang tinutukso ni Cora. Malandi, babaeng pakawala. Nagkagulo na ang mga tao sa paligid. Ang mga tao sa palengke ay nagsimulang mag-usap at magpalitan ng opinyon. Naku, baka may mali nga, sabi ng isa. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanila. Ngunit si Mang Lito ay nagsalita na mahina, ngunit may otoridad. Tigil na! Lahat kayo! Tumahimik ang lahat. Bakit ba tayo nag-aaway-away dahil sa mga hindi sigurado na kwento? Wala akong kasalanan sa inyo. At wala akong ginugugol na oras para intindihin ang diskusyon nyo na wala naman talagang basehan. Ang gulo! Napakagulo nyo! Ngunit kahit nagpapos saglit ang gulo,
Alam ni Mang Lito na kailangan niyang kausapin si Aling Cora at Lisa ng masinsinan upang magkaayos at maiwasan pa ang mas malaking pag-aaway. Matapos ang ilang minuto ng tensyon, hinawakan ni Mang Lito ang kamay ni Lisa at dahan-dahang hinila ito papalayo sa gitna ng palengke. Lisa, halika dito. Mag-usap tayo na maayos. Sabi ni Mang Lito, ang tono ng kanyang boses ay puno ng malasakit. Hindi ko na kayang makita kayo mag-aaway ng ganito. Si Lisa ay nag-aatubiling sumama, ngunit hindi siya nakatanggi kay Mang Lito. Dinala siya ni Mang Lito sa isang tahimik na bahagi ng palengke, malayo sa mata ng mga tao. Lisa, hindi ko gusto na magpatuloy ang ganitong gulo. Hindi mo yata naiintindihan na nasasaktan ang mga tao sa paligid. Simula ni Mang Lito. Pero Mang Lito, si Cora, siya ang may kasalanan. Sagot ni Lisa. Ang galit ay hindi pa rin maitatago sa kanyang mga mata. Ang mga kwento niya tungkol sa'yo, puro kasinungalingan. Lisa, sabi ni Mang Lito habang tinitignan siya ng masinsinan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo, pero wala akong pakialam kung may nakaraan kayong hindi pagkakaintindihan. Ang importante ay ang ngayon. Hindi ko kailangan maging bahagi ng gulo at hindi ko rin gustong mawala ng mga kaibigan dahil sa mga bagay na hindi naman natin kayang kontrolin. Tahimik si Lisa at sa mga sandaling iyon, napansin ni Mang Lito ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo Lisa, mahal kita bilang kaibigan, pero hindi ko kaya na masira ang magandang samahan natin ng ganito. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Lisa. Sana nga Mang Lito, pero ang hirap kasi, parang ako lang yung naiiwan. Ipinakita ni Lisa ang kanyang paghihinagpis at sa kabila ng galit, may kabuntot na lungkot sa kanyang mga salita. Lisa, hindi kita iniwan. Wala kang dapat ikatakot. Hindi ako ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang lahat. Ang ating mga damdamin at pati na rin si Cora ay bahagi ng mga desisyon natin. Sabi ni Mang Lito, ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng kabatiran. Pagkatapos, pinili ni Mang Lito na lapitan si Aling Cora na patuloy na nagmamasid mula sa kabilang dulo ng palengke. Nilapitan niya ito. Dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Cora para nagpapaalam na itigil na ang lahat ng kalituhan. Cora, mag-usap tayo. Sabi ni Mang Lito. Hindi ko kayang makita kayo magkaaway ni Lisa. Kung may mga bagay na hindi ko alam, mas mabuti siguro ipaliwanag natin ito na maayos. Si Aling Cora ay hindi agad sumagot, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang hirap at pagkalito. Lito, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Si Lisa, hindi ko na alam kung paano ko pa siya tutulungan. Sagot ni Cora. Ang tinig niya ay puno ng lungkot at pag-aalala. Cora, hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Pero ang mahalaga ngayon ay magkaayos tayo. Hindi tayo makikinig sa mga chismis o mga kwento ng ibang tao. Sabi ni Mang Lito. Tama na ang mga akusasyon. Hindi ko na kayang makita kayong parehong nasasaktan. Sa mga salitang iyon, nagkaayos ang dalawa. Ngunit hindi pa rin nawawala ang tensyon. Si Lisa at Aling Cora ay hindi agad nagkakasundong buo. Ngunit may pagkakaintindihan na nag-uumpisa sa kanilang mga puso. Kung may nagawa naman ako mali, pasensya na. Sabi ni Aling Cora, ang mga mata niyang malungkot. Hindi ko naman intensyon na makasakit. Pasensya na rin Cora. Siguro pareho tayo nagkamali. Sabi ni Lisa, ang boses niya ay nagiging kalmado na. Sa huli, nagkasundo sila na wag nang palakihin pa ang alitan. Nagdesisyon sila mag-usap ng masinsinan at magpatawad upang hindi masira ang kanilang mga buhay. Habang ang mga tao sa palengke ay nagsimulang magkalat ng ibang usapan, si Mang Lito ay nagpasalamat at huminga ng maluwag
na wala ng gulo sa kanilang paligid. Salamat sa pag-unawa, mga kaibigan. Sabi ni Mang Lito, at kahit paman may mga pagkakamali, pinili nilang magpatuloy at magtulungan upang maging mas magaan ang kanilang relasyon. Matapos ang matinding eksena sa palengke, kung saan lahat ay tila nagkakagulo, biglang natahimik ang lahat. Tumigil ang mga bulungan at kwentuhan. Tumingin si Aling Cora sa paligid. Nagtataka kung bakit ang lahat ng tao ay biglang tumigil sa kanilang ginagawa. At sa gitna ng palengke, sa kabila ng lahat ng akala ni Aling Cora ng mga alitan at chismis, lumapit si Mang Lito sa kanya, may hawak ng isang magandang bulaklak at isang maliit na kahon. Ang mga tao ay nagsimulang pumalakpak at ngumiti. At dito napagtanto ni Aling Cora na ang lahat ng ito ay isang plano para sorpresahin siya. Cora, sabi ni Mang Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lahat ng ito ay para sa iyo. Ginawa ko ang lahat para lang makita ang reaksyon mo at malaman mo kung gaano kita kamahal. Napaluha si Aling Cora habang ang mga tao sa paligid nila ay nakangiti. Ang iba ay kumukuha ng litrato at video. Lumuhod si Mang Lito. Binuksan ang maliit na kahon at nagpakita ng isang makintab na singsing. Cora, matagal na kitang mahal. Matagal ko nang alam na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Sa lahat ng kalungkutan at saya, ikaw ang aking kasangga. Will you marry me? Nagulat si Aling Cora, pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang saya at pagmamahal. Oo, Lito. Oo, tatanggapin ko ang proposal mo. Napayakap siya kay Mang Lito at ang mga tao sa paligid ay nagsigawan ng mabuhay ang malapit na ikasal. Isang linggo pagkatapos ng proposal, dumating ang araw ng kanilang kasal. Simple, ngunit maganda ang dekorasyon. Puno ng bulaklak at kulay sa paligid. Ang mga kaibigan at pamilya nila ay naroon. Masayang nakikibahagi sa espesyal na araw ng bagong mag-asawa. Habang si Aling Cora ay naglalakad sa gitna ng aisle, hindi maiwasan ni Mang Lito ang mapaluha. Sa harap ng altar, magkahawak sila ng kamay at nagsimula ang kanilang pagpapalitan ng vows. Cora, mula sa simula, ikaw na ang tanging nagniningning sa buhay ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kang naging mahalaga sa akin. Nangako ako noon na hindi kita pababayaan at ngayon nangangako akong magiging mabuting asawa, kasangga at kaagapay mo sa bawat laban ng buhay. Mahal na mahal kita at habang buhay kitang mamahalin. Lito, ikaw ang aking matalik na kaibigan at ang aking inspirasyon. Ang iyong pagmamahal ay laging nagbibigay sa akin ng lakas at tapang. Nangako akong laging nasa tabi mo sa hirap at ginhawa. Sa araw na ito, pinapangako kong mamahalin kita ng walang katapusan. Aalagaan at susubaybayan sa bawat hakbang natin sa buhay na ito. Napaluha ang lahat ng saksi sa kanilang seremonya. Matapos ang kanilang vows, masayang ikinasal sina Mang Lito at Aling Cora at nagsayawan at nagkantahan ang lahat sa kanilang munting salo-salo. At sa kanilang bagong yugto bilang mag-asawa, nagsimula silang maglakbay sa masayang buhay, puno ng pag-ibig, pangarap at pagkakaintindihan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam! Alright mga kakulay, I hope nag-enjoy kayo sa love story ni Mang Lito at Aling Cora. This time, paiba tayo. Bigyan natin ng kulay ang mga, matanda. Akala nyo, matanda, hindi na ma-in love? Ay nako, alam nyo, sila yung mga agresibo. Yung siloso, silosa. Ay nako. Alright mga kaibigan, next time na lang ako mag-shout out.
out. Ipunin ko muna yung mga names na gustong magpa-shout out. Thank you to our writer, Jan Mariel, and thank you to our narrator, Crizel. Alright, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.